Mga kababayan, magandang araw po. Magbigay po tayo ng reaksyon dito sa naging interview ni Karen Davila dito kay Congressman Abante ng isa sa mga chairman ng Quadcom, no? So, titingnan natin. Ito po ay patungkol doon sa naging pahayag ni Colonel Grijaldo doon sa Senado nung nakaraang hearing. So, lumalabas na kinausap di umano nitong si Congressman Abante at ni Congressman Dan Fernandez, itong si Colonel Grijaldo before the hearing proper. So, lumalabas po kasi medyo ano yon. Pakinggan po natin muna at bago tayo magbigay ng reaction. Ito. With us now on Hot Copy House Quadcom co-chairman and Manila 6th District Representative Benny Abante. Representative Abante, good morning to you. Good morning, Karen. Good morning to all of you there watching this channel right now. Thank you. All right, so let's go straight to the point. Did you and Representative Dan Fernandez instruct Police Colonel Hector Grijaldo to confirm the reward system in Davao, in effect asking him to lie? I already made a statement that there is no truth to the accusations of Colonel Grijaldo, that I forced anyone or we forced anyone to sign any affidavit in exchange to favors or the possibility of promotion. And that is what I said in the media, Karen. All right, but this is the point, Representative Abante. Wait, I won't let that go just yet. What is your business and Dan Fernandez's business speaking to a resource person? Why would you do that? He was actually a classmate of Colonel Garma. And Colonel Garma asked us if we can talk to Colonel Grijaldo because he has something to say. So, nagano naman kami, okay, we talked to him. But what you did was wrong. That immediately put color and bias into the resource persons. What is the business of two representatives? So, tingnan po natin yung naging reaction ni Congressman Abante dahil medyo nag-ano na si Karen, no? Binigay niya na. Really, totoo naman po talaga na medyo, ano po yun, maling-mali po yun, nakausapin ang isang resource person na mag-attend ng hearing, kausapin mo in private before the hearing. So, what does it mean? Anong meron doon? So, maling-mali po yun. Ako bilang isang retired military officer, and dumaan din kami sa mga ganyang bagay na nag-iimbestiga and we make it properly na basahan mo yan ng basahan mo yan ng tinatawag na yung Miranda rights pa nga Kasi nag-iimbestiga ka, regardless of what. Pwede kang magsalita o pwedeng hindi. Without intimidation, without promise of pay, wala kang pabor na ibibigay, na katulad yung nangyari dyan, no? So, excuse me po. Yan, medyo nag-iba yung kanyang reaction, no? Tingnan niyo po ang kanyang reaction. Speaking to a police colonel who is meant to be under oath, give his testimony, you should not have spoken with him. No, he was not under oath in the Senate, yes. But when we talked to him, we were talking to him in response to what Colonel Garma said. No, but in the end, he was going to speak in the Quadcom. They are under oath in the Quadcom, correct? Yes, that's true, yes. Yes, so why would you speak we never... No, the point is this, Representative Abante. Yes, do you, in the lower house, do you all speak to your resource persons before they attend the hearing? Not necessarily, but in a way in which that the practice in the lower house? Karen, is it the practice in the lower house that you speak? Sometimes. Ayun, inamin na, no? Etong sometimes can be every time, no? Hindi natin masabi. So lumalabas na kasi paano ka ngayon maging credible yung inyong yung investigation ninyo dyan dahil sa ginawa po ninyo na ganun.
sana po hindi nyo kinausap. Kasi, nako, Diyos ko po, Diyos mio, yan na nga po ang sinasabi eh. Hinabi na ito ay talagang yung kulay is papunta doon. Irregardless, kahit sabihin nyo na this is in aid of legislation, still, dapat inalam nyo ang rules na kung paano mag-imbestiga. That's the problem there. Hindi po kayo, wala po kayong knowledge about investigation, malamang o kulang, and you should have restrained yourself from doing such things. Kasi, nako, kahit anong sabihin nyo ngayon, ang mangyari, ang mga tao ay mag-iisip. Bakit kinausap yun? In private, before the hearing proper, before na isalang siya dun sa hearing. And in fact, kaya nga siya pumunta dyan, dahil sa hearing. Bakit pa kailangan kausapin nyo siya in private? Kung pwede nyo naman siya tanungin doon na mismo sa hearing proper na merong nagko-cover. So, dito na lumalabas po talaga ang malaking problema. Kasi ang question is, tinawag nyo yan dyan, si Grijaldo, para magsalita o maging resource speaker, resource person, dyan siya inyong Quadcom hearing sa inyong investigation. And how come, kinausap nyo muna doon sa private room na yun? At may dalawa pa daw na kasama siyang mga policemen na nandun din na nakapila. Nauna nga lang siya. So, paano nyo sabihin ngayon, paano nyo pasinungalingan ngayon na sinasabi nyo ay sometimes? Hindi kaya all the time? Naku, titingnan natin, pakinggan po natin pa ang mga naging usapan nila. No? So, sige. These resource persons would request us to talk to them privately. So we give them some time so we could be able to talk to them privately. But the thing is this, forcing anyone to make an affidavit that will tell them, that will speak lies to them. We don't do that. You see? Okay, but he did not say you forced him to make an affidavit. This was his testimony in the Senate. Number one, he said first that Congressman Dan Fernandez put the paper he was holding in the table at sinabi, yung paragraph na yun, yun ang affidavit ni Colonel Garma. Sinabi niya, ikumpirma mo na alam mo ang reward system. In other words, it appears that you were not objective, both of you, that you were in effect influencing a resource person to corroborate Garma's testimony. No, we're not. Accusation niya. We're not. So, nakita natin, tama si Karen doon. They are influencing a resource person to corroborate doon sa naging testimony ni Garma. So, nako, doon na lumalabas. Especially, chairman pa naman ito sa isa sa mga investigation dyan sa Quadcom, itong si Congressman na Abante. So, hindi po tama, sir, yung inyong ginawa. Klaro po, kahit saan. Kahit kami, in layman's term, maling-mali ang inyong ginawa. Una, pag makapag-cite in contempt kayo dyan sa mga policemen, wagas parang rapido konting mali lang, pak, nandun ka agad. So, paano ngayon ninyo masasabi sa amin that there was no intimidation whatsoever, na walang naging build influencing, or let's say wala kayong pinangakuan na pabor tulad ng promotion? Kasi veiled yun kumbaga pasimple ba? Pasimpleng panunuhol or pasimpleng pagbibigay ng pabor. Kung magsalita ka, pwede kang maging general. So, sir, pasensya na po kayo layman lang ito. Yun po ang lumalabas. Pagpasensyahan nyo na. At napakahusay ni Karen dito. Kaya lang, medyo napapalusutan ni Karen itong si Congressman yung question kanina with regards sa quibbling na si Congressman dito. Kumbaga, hindi na niya maisentro yung kanyang sinasabi. Medyo na siya lumilihis na. Hindi na gaanong diretso, at hindi na nakikita na natin na medyo umiiwas na siya doon sa subject na pinag-uusapan natin dito. Tingnan natin. Influencing him. We're just asking him because it was Colonel Garma who actually told us, can you please talk to Colonel Grad because he's my classmate. Regardless, this is not the point.
The thing is point- this. I think it's Okay, this. but- Okay. But the point is, did you speak to a resource person, two representatives, a resource person in private without his lawyer? Did you do that? No, there were two lawyers there. You see His that? lawyers. He could be able to call his lawyer too if he wanted. Tingnan nyo, there were two lawyers there. So, now, you see, I do not know, hindi ko alam kung marunong ba si congressman doon sa principle ng investigation. No? Dapat nga, binasahan mo pa ng Miranda rights yan eh. So, ngayon, meron ding sinabi niya na pwede naman niyang tawagin ang kanyang lawyer. But then, alam nyo naman, the mere fact na pinatawag nyo siya doon, unprepared, wala siyang dalang lawyer, and lumalabas talaga na wala siyang intensyon kausapin kayo, kundi pinatawag ninyo para kausapin siya. Yun po talaga ang lumalabas, and that's now appeared to be the truth. Kasi siyempre, tingnan nyo, wala siyang kasamang lawyer, ang sabi mo may dalawang lawyer. So, sir, may problema na po talaga sa inyong sinasabi. Yan ang nagiging problema natin dyan. Kasi, nako, sige, tingnan natin, nadagdagan pa natin mga kababayan, no? Yung iba pa. No, that's not the point. When you spoke with him, was he alone? The point is this, Karen. No force was given. The point is this. We did not tell him. We did not actually force him to make an affidavit. We did not force him to say that he agrees with Garma. All right? We did not do that. We were just polite enough because they wanted to speak to us. We're just polite enough to be able to give them. So, you see, ang sinasabi niya po, na they wanted to talk to us. Pero ang sabi ni Colonel Grijaldo, hindi niya gustong kausapin eh. Wala namang nagsabi na, sinabi naman ni Colonel Grijaldo eh. So ngayon pinapalabas niya na gusto silang kausapin. Na ganon. So, why would you talk to a resource person in private kung pwede naman kausapin nyo sila doon na mismo sa hearing? Di ba ang galing-galing nyo nga mag-investigate doon sa hearing? Bakit kailangan pa? Kaya nga pinatake out nyo yan, sinasabihan nyo kung ano ang pwede nilang gawin, may rules kayo doon. Ganyan na pala ang rules ng Congress na pwedeng kausapin itong mga resource person in private. Mga kababayan, meron po talaga tayong nakikitang hindi maganda rito. Talagang malaki po ang ang epekto dito sa investigation na ginagawa, no? Kasi lalabas ang tanong. Ito lang kayang dalawa ang nakikipag-usap sa mga resource person before any hearing na nangyari diyan. Yung iba kaya hindi kaya kumakausap 'yon? O baka wala lang nagsumbong o wala lang pumiyok o natakot lang yung iba kaya hindi nagsumbong. So hindi natin alam, no? That is the question. We are just questioning. Kasi, yun kasi ang lumabas Meron palang kumakausap and then sabi niya sometimes and then he is now quibbling. So, meron talagang naging problema. Klarong-klaro. So, tuloy po tayo. The room for them to say something. Okay. Another testimony he said in the Senate during that conversation, tinanong mo pa, ilang taon ka na lang sa serbisyo? Baka pwede ka bang general? Was there a part of the conversation that went this way? There's a lie. The thing is, why would people believe a killer who would say those? Yun. So yun. Pakinggan natin si Karen ang sabi ni Congressman, why would people believe a killer? Bakit maniwala kayo sa killer? Ito na Klaro. In the first place, bakit yung pinatawag dyan kung hindi pala kayo naniwala? So ito si Karen Tingnan natin. Sinabi ni Karen. Ang ganda. Sige. But why would they believe this was highly inappropriate? The point is, Representative Abante, is this. You and Representative Dan Fernandez put the results of the Quadcom in a compromising situation. It affected the credibility by speaking to a resource person privately. I don't think so. I mean, we will still pursue the truth, and that is what we want to say. We want to pursue the truth of these things, and I don't think. So, sir, you just blow out the truth. No? Winasak mo Parang lumabas na boom, wasak yung inyong pinag-iimbestigang lahat ngayon dyan. Dahil nga sa pinakita ninyo, that's very
Maling-mali po talaga yon. Kaya yun na nga ang sinasabi natin eh. So, ang ating mga ano sana, mga representatives, dapat may konting training din pagdating diyan sa pagdating diyan sa rules ng investigation. Kasi tingnan nyo, ang ganda na sana ng inyong nagawa. Malalim na ang inyong mga narating. Malayo na eh. Pero ngayon biglang sumabog lahat yan. Kasi ang unang question, hindi kaya lahat ng mga naging resource speaker ninyo dyan, kinausap nyo muna before the hearing at nagkaroon ng ganong klaseng sitwasyon? So, yun na yung question ngayon eh. Why? Because bakit kailangan mong kausapin in private na meron namang proper forum yung hearing ninyo doon, yung inyong mismong ginagawang Quadcom hearing. So, sir, pasensya na po ha. Talagang malaki talaga ang punto kung bakit kinausap nyo. Yun yung point. Kaya ngayon, ang hirap talagang ibalik yung lalabas niya ngayon parang na lang tinatawag dito yung parang damage control na lang po kayo lumalabas kasi pati ang inyong mga naging answers ay wala na na talaga medyo natibag nung pangyayaring yun. So sige, tuloy po tayo. That people would just believe a killer telling lies in the Senate committee. Well, don't believe that the previous government used killers to testify against former Senator Laila de Lima. That was believed. We're not talking about the previous committee hearings. We're talking about the hearing now. Okay. Okay, so my question is this. My question, no, Representative, if you're saying why believe the statements of a killer instead of yourself, why even use him as a resource person? If that's your argument, you said he's a killer, he shouldn't be believed. So why believe him in the Quad Committee hearing? We would like to find out the truth. Why is it that So, tingnan mo, very si Congressman, very inconsistent na siya. Ang sabi niya, why would you believe the word of a killer? Now ngayon, ang sabi niya, he wants to find out the truth. So, anong ibig sabihin nun? Hindi ka pala, sabi mo sa mga tao, bakit kayo maniwala sa mga killer? And now, you call them there, tinawag nyo siya dyan para maging resource speaker, and then gusto nyo malaman ng katotohanan. Kung hindi naman pala siya pwedeng paniwalaan. Nako, sir. Yan na ang sinasabi. Talagang medyo, pati si Karen na-dismaya eh. Sir, pasensya na po kayo, na-dismaya talaga ang mga tao diyan, medyo na. Garma changed their statement? Why is it that Colonel Leonardo said that there is still a reward system? I mean, we would like to ferret out the truth. Okay? Now I just said, okay, why would anyone believe a killer? But in our Quadcom meeting, we invite everyone, we invite all the witnesses that would tell. So, sir, very inconsistent na po. Malayo na ang inyong ang inyong point. Sana ang the best doon, sana hindi nyo kinausap. Moot and academic na lahat ng inyong sasabihin ngayon because yung inyong ginawa ay talagang wala. Nawasak talaga nun ang inyong mga pinaghirapan na pag-investigation dyan. So sayang ang pera ng bayan pag ganun ang mangyari sa atin. No? Imbes malapit na tayo doon sa pinnacle nung gusto nga ninyong maabot sana sa investigation na yan, lumalabas ngayon na bigla nyo itong sinunog nyo po, kumbaga winasak nyo, boom, wasak dahil lang sa ginawa ninyong unethical act dalawa ng congressman, ng isa pang congressman na kasama ninyo. Kasi regardless kahit anong sabihin ninyo na wala lies yun, wala na. Hindi na talaga kapanipaniwala. In the first place, hindi nyo dapat silang kinausap. Ang mga resource person ay dapat kinausap nyo lang doon sa hearing. Kasi pag kinausap nyo yan in private, ayun, di kaninong kasalanan ngayon yan na sinasabi nyo na gusto nyo na lang na sabihin na huwag maniwala tuloy sa killer, samantalang tinawag nyo naman ang killer dyan para pakinggan at sabihin nyo nga, gusto nyo ma-ferret out ang truth, yung gusto nyo malaman ang truth. Sinabi nyo na nga na hindi pwedeng paniwalaan, tapos ngayon sabihin nyo para mapalabas ang katotohanan. Nako,
Nako. So, yun mga kabayan, malaking problema po talaga ito. Medyo irreparable na po ito. Lumalabas, nag-aano na sila dito. Damage control na lang yung etong dalawang ito. Nagda-damage control sila kasi lumalabas yung Housecom co-chairman, Representative Benny Abante, medyo kinausap nga di umano itong inamin naman niya, kinausap niya, no? So, yun lang. Marami lang kaming query dyan. So, sayang ang inyong mga pinaghirapan. Ngayon, mga kababayan, nakita natin na talagang wala, hindi maganda ang kanilang ginawa at very questionable na. Una, mga kababayan, ang tanong, since inamin naman ni Congressman na kinakausap nga nila ang sometimes, so how sure are we na sometimes lang at hindi every time? Yun ang question, no? So, baka every time na meron silang resource speaker, kinakausap muna nila at nagkaroon muna ng conversation, paano tayo maging sigurado na yung pinag-usapan po nila ay hindi connivance, di ba? Hindi pagkukonnive. So, paano masasabi natin na walang nangyaring connivance during that sometimes, quote-unquote sometimes conversation with resource speakers, resource persons? So malaki po talaga ang naging kumbaga sinayang yung ating time, sinayang ating resources dahil dito. Pero sige, ganun pa man, nakita natin, gusto nating iparating din sa ating mga kababayan, nakita natin yung isa pang video, no? So, tuloy tayo dito sa kabilang video. Ito, panoorin naman natin ito. Itong DOJ. Nandito yung DOJ. Kriminal ka. Tandaan mo Colonel Marcos, pag nagkamali ka dito, na nagsisinungaling ka, baka baguhin mo na, I will cite you in contempt. DOJ, did you get the question that I raised? So, nakita niyo mga kababayan? Is that not an intimidation? That is an intimidation. Kinuha mo ang mga tao dyan, pinatake out mo, then alam na niya kung anong dapat niyang gawin. Now, these people, etong Quadcom, gusto nila, ang sabihin mo lang yung gusto nilang marinig. Dahil kung hindi yon ang sinabi mo, hindi mo sinabi ang gusto nilang marinig, ay masasite ka in contempt. Yun ang lumalabas kasi tingnan nyo, paano yung isang pagkakataon dyan na kumuha sila ng isang resource person, counter the other resource person, tapos yung sinabi ng isang resource person na hindi totoo, yung sinabi ng pulis, lumalabas na kaagad na lying, kasinungalingan. Sinite nila agad in contempt. Pagkatapos nun, pinakulong pa sa city jail. Anong klase yan? Diba? Ano po bang klase yan? Siguro dapat nakita na rin ito ng court. Dapat may nag-question na yan sa court o sa Supreme Court na itong mga ginagawa nila dito is hindi tama. Intimidation yan You are compelling. You are intimidating, you are compelling witnesses, resource persons, resource speaker to talk according to what you want, which is wrong. Dapat kung anong sinabi niya, then so be it. Gather another. Nako. Kaya tuloy, eto na, wala kayang intimidation doon nangyari sa mga nakaraang mga resource persons na iniharap nila sa hearings? So mga kababayan, yun po ang mga question lang. Hindi naman natin sinasabi na wala ng credibility itong Quadcom. Hindi naman yun ang ating ibig sabihin. Ang ibig lang nating sabihin dahil sa ginawa, ang naging action ng dalawang congressman at saka itong pinapakita natin ngayon ng congressman na ito, malaki po ang naging epekto nun sa kanilang investigation. So, shout out to the following: Makabayan Metran TV, the Filipino Guerrilla Forces TV, Pinoy Survivor TV. So magandang gabi po, magandang araw po sa inyo lahat ulit mga kababayan. At syempre sa lahat ng Filipino Guerrilla Forces na nanood sa Filipino Guerrilla Forces TV. Gusto nating i-shout out si Ma'am Queenie Guillem, Ma'am Mila Sumaylo, Cecilio Mertalia Jr., Sir Cecilio, na nandyan ngayon sa United Kingdom. Kumusta man mo diha? Si Cecilia Probido, Ma'am Cecilia, magandang araw po. Natalie Kerubines, Ma'am Natalie, The Right Staff, Arceli Calvo, Cook Sunrays, Sir Baby Buerua, Ebnash,
Edilberto Mercado, Sir Greggy Marquez from Las Vegas, no? JT Lee, Sir Colocoy, magandang araw. N. Polican, Ma'am Lynn Firm, magandang araw sa iyo, Ma'am Lynn Firm. Vic Tomasar, Sir Vic. Sir Romy Satparam, magandang araw sa iyo, Sir Romy. H. Mine Only, hello, magandang araw po. Felix Awit, Arnulfo Sirivan, Lily Daza, Ma'am Lily. Shout out po kay Eva Burgos, Ma'am Eva Burgos. Magandang araw po sa inyo, Ma'am Analing Castillo. Hello, kumusta po? Nojep NT ng FGF. Roy Aberit ng FGF. Jeronimo Boy Copasus. Yes, sir. Magandang araw sa inyo. Commander My Love of Deputy Supremo, Sir Commander Bukay Metran. Magandang araw po sa inyo, ma'am. Ma'am Maria Socorro Mejia, ma'am, magandang araw po sa inyo, listening from Italy or Europe yata yun, no? Leandro Solarta, sir, magandang araw. Aquilino Jr. Juanites, Rose B from Egypt, ma'am Rose B, Kuya Rose B, magandang araw sa iyo, Kuya Rose B. Arvin Ortega, Aludito, Lionheart, Fase Construction YouTube, Taurus, La Arnie Silva TV, Blessed Bikers PH, Loretta Cabanayan, Ma'am Loretta, no? Broken Wings TV, Joey Ferrer, Sami Lito Mantilla, Sir Sami, no? Sir Orlando Zavala. Sir, magandang araw po sa inyo, Sir Orlando. NPG, listening from Davao. Ma'am Meridon from Arizona. Kumusta po kayo dyan, ma'am? Kuldani. Okay, Maria Velasco, Ma'am Maria Velasco. Good morning po. David Guanson, Sir David, magandang araw. Munjen, Kalmado Playlist, Corcopio Masayaw, good morning po. Sir Corcopio, Ariel Henido, sir, good morning. Shirley Villostas, Ma'am Shirley, magandang araw. O si Ma'am Maria Sanchez, ma'am, mabuti naman at nasa maayos kayong kalagayan. Salamat naman sa Diyos at maayos kayo dyan. Kumusta na po kayo? Yan po, heart para sa lahat. At siyempre, Bicolano Makulit, Jose Benito, Sita Espinola, kumusta po kayo? Alan Aranes from Qatar. Ito yung ating mga taga FGF Qatar. CJ Badja, Mercy Tagalog, Nori Sakaguchi, Ma'am Nori, magandang araw. Pepe Latoha, Alexa Lagos, Ma'am Alexa. Rodolfo Lebastes, Rodolfo, good morning po. Wildcat Ray Bohol, Clara Clara, oy, Ma'am Clara Clara, magandang araw. John Alvin Castino, Concerman Benice, of course. Then Jason Santos, Mark Creation, The Mother's Hand, Jojo Sagurit, Berhel Garillo, Kabalen, mga Kabalen natin dyan sa Pampanga. Manuel Kujamat, Edmundo Balangge, Milier Yatar, Vili Almighty, Larry Nonot, Alejandra Kitlong, ma'am, yes, good morning po. Ramel Makairan, Who is Perfect Nat? Nigel B. Diaz. Nakikinig ito si Nigel B. Diaz mula dyan sa Singapore. Ma'am, etc. Space, Ralpha. Nobi Makahilig. Nibra mo Pepito. Marvin Pepito. Sir Marvin, good morning. Victor Fernandez. Soldier D. Camilo Adar. Don Bower. Kabicol TV. Ami Cabrera. Nasa Saudi ngayon. Ma'am Ami, kumusta po kayo? Rick Fries, Reuel Valencia, Mujen, Armando Pakibot, Ramonito Caballes, Reynaldo Surigao, Gerardo Melchor, Willie Demiar, F. Para, Pulhencio Loyaw, AC Service Tech, BRS, Jose Alejandria, yes, si Sir Jose, Nazario Bautista, Noemi Natividad, Sally Erps TV, Marjud Suarez, Jensen, nakikinig natin sa atin mula sa Jensen si Ma'am Marjud Suarez. Anita Comike, Leonardo Antoni, Guapo Guapito, Sara Bibongbong. Ito, Sara Bibongbong, kumusta po kayo? Hingat by Victor. Jerry Villator, RG Nacion, Loli Valdez, Lindon Marby Garuela, Jean Gallesa, Jerome Suico, heart po sa inyo. Of course, Jose Puraque, Alan Limoran, Break You Chichat, Brusco Maginoo, Carbax, Bonifacio Galimit, Eric N.D., Jul Ray Reyes, Christian Gutierrez, Carding Domingo, Sita Solidum, Dobald, Peter Garcia,
Tina Roa. Ayun. So, dagdagan pa natin. Yung iba pa. Narito na rin lang. Basahin natin ang kanilang mga pangalan. Siyempre, si Kenneth Campos. Ryan J. Kalunsag. Art Sasig. Kailan tayo nga Ilocano. Taga-ano kayo? Kailan? Art Sasig. No? Jan Gapus. Dio Garcia. Dennis Cruz. Kumusta po kayo, Sir Dennis? Bernardino Quiñones. Boy Pancham. Reddy Yanting. Boy Bisaya TV. Uy, kumusta man kadiha? Maayong ta kung maailang kadiha, Boy Bisaya TV. Sir. Monina Valerio. Julio Baison. Of course, sino pa ba? Tingnan natin. Dito pa. Dali lang. Ayun, saan yung mga pangalan? Ayun. Si Cooksan Ray, meron na. Ma'am Eva Burgos, no? Natawagan ko na si Ma'am Eva Burgos. Of course. Red Castro. Didi Angelo. Nigel B. Diaz. Christopher Tumabiene. Emelito Portillo. Melvin Hernade. Diego. Of course, Diego. Buganto. Ano ito hindi mabisa? Michelle Cordial. Denadine Jason. Henry Pasqua. Okay, Henry Pasqua. Bullseye talaga yung mga sinabi niya. Okay. Dennis Sosobrado. Yes, okay. Salamat sa inyong mga comments. Samutsari TV. Remus Skill. De Calibre Jr. Gamski. Adrison Tagum Maserabis. Maricel Sumawang. Arlene Tahale. Alice Wolf. Albert De Venecia. Of course, Armando Cagape. Sir Armando, magandang araw po. Bobby Utuhan. Sir Bobby, magandang araw sa iyo. Sami Bungko. Marilyn Aguinaldo. Demetrio Bukaw. Dorsal Con. Tipti Jimat, no? Daniel Dugkot. Edmond Y.S. Detsi Ungos. Chopilo Sagarino. Jesse Di Makulangan. Of course. Yun, natawagan na natin. Hi, Jeneline Ramoran. Okay, Ma'am Jeneline. Tongski from Tacloban. Listening from Tacloban. Kumusta dyan sa Tacloban? Jesus Hernando Habok Jr. Rosalinda Rivera. Lito Blancas. Diosdado Bustos Jr. Mr. Angelito Payapaya. Chito Jose Lobregas. Arwil. Juanito Domingo. Concepcion de Los Angeles. Okay, so sino pa ba? Melvin Hadone. Piberino Bustos. Celerino Bustos. No? Charles Election. Clarinda Agustin from Stockton, California, USA. So, Ma'am Clarinda, kumusta po kayo dyan? Ma'am Clarinda Agustin. Santiago Abistado. Bukas Palad. Okay, Bukas Palad. And then si Lone Wolf. No? Lone Wolf, Rome. So, yan po. Lahat ang aking nabasa lang muna. So, for now, maraming salamat ulit. At siguro sa susunod, abangan nyo po ang aking mga susunod na vlog. Medyo mas interesting yon. Yung susunod na ginagawa ko. Pasensya na po kung medyo natagalan bago ako nakapag-vlog. Dahil medyo nagkaroon ng technical problem yung yung aking laptop. So, ganun lang. Ingat-ingat po ang lahat. Magandang gabi. God bless po at mabuhay po ang Pilipinas.